이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 레위기 20장 22절부터 27절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat na Levitico, chapter 20, verse 22 to 27. 너희는 나의 모든 규례와 법도를 지켜 행하라. 그리하여야 내가 너희를 인도하여 거주하게 하는 땅이 너희를 토하지 아니하리라. Huwag kayong lalakad ng ayon sa mga kaugalian ng mga bansang aking palalayasin sa harapan ninyo, sapagkat ang lahat ng kasamaang ito ay ginawa nila, at ako ay nasusuklam sa kanila. 내가 전에 너희에게 이르기를 너희가 그들의 땅을 기업으로 받을 것이라. 내가 그 땅 곧 젖과 꿀이 흐르는 땅을 너희에게 주어 유업을 삼게 하리라 하였노라. 나는 너희를 만민 중에서 구별한 너희의 하나님 여호와니라. Inyong lalagyan ng pagkakaiba ang hayop na malinis at ang marumi, at ang ibong marumi at ang malinis. Huwag ninyong gagawing karungmaldumal ang inyong pagkatao sa hayop o sa ibon o sa anumang bagay na umuusad sa lupa na iniwalay ko sa inyo bilang mga marurumi. 너희는 나에게 거룩할지어다. 이는 나 여호와가 거룩하고 내가 또 너희를 나의 소유로 삼으려고 너희를 만민 중에서 구별하였음이니라. Ang isang lalaki o ang isang babae na sumasangguni sa masasamang espiritu o mangkukulam ay tiyak na papatayin. Sila'y babatuhin hanggang mamatay, ang kanilang dugo ay pasan nila. 아멘. Amen. 너희는 나에게 거룩할지어다라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon tatanggapin natin ang mensahe na may pamagat, kayo'y magpakabanal sa akin. 오늘 이제 말씀 제목만 보면은 첫째로 이 마가복음에 내가 바로 그 그리스도니라 하는 말씀 제목으로 말씀을 받았어요. Kanina sa aklat ng Marcos, tinanggap natin yung message na sinabi ni Jesus mismo, siya ang Kristo. 근데 2부 메시지는 그런 엄청난 축복을 그리스도의 축복을 받았음에도 불구하고 그걸 거절하고 반역하는 족속과 녹슨 가마 비유라는 제목으로 말씀을 받았어요. Sa pangalawang message naman natin, bagamat yung dakilang pagpapala na ito ay tinanggap na, ay tinanggi pa rin at naging rebelde laban sa Diyos at naging katulad ng isang kalawanging kaldero. 그 결과 북이스라엘과 남유다는 멸망했지요. Bilang resulta, ang hilagang Israel at Timog Huda ay nawasak. 다시 나라를 회복해 주셨음에도 불구하고 또 로마요에서 박살났어요. At sa kabila na mapapanumbalik na, ngunit ganap pa rin na winasak ng Roma. 그러면서 이 3부 레위기 20장 말씀을 통해서 너희는 우리를 말해요. 너희는 나에게 하나님 앞에서 거룩할지어다 라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Kaya ngayon naman sa aklat ng Levitico, ang mensahe natin ay magpakabanal tayo sa Panginoon. 거룩이 무엇인지 다시 한번 확인하시길 바랍니다. At muli ay tiyakin natin dito, ano nga ba ang kabanalan? 오늘 보면 레위기 20장은요. 레위기 18장의 내용이 반복되는 것처럼 보여요. Nakita natin na parang inuulit ito sa chapter 20 at sa 28. 하지만 이제 중요한 차이점은 레위기 18장에서는 주로 금지된 행위가 무엇인지 말씀하셨어요. Dito naman ay sa chapter 18, makikita natin dito na andun yung pagkakaiba pa rin na mapapansin natin. 근데 레위기 20장 오늘 본문에서는 그런 금지된 행위를 했을 때 어떤 처벌을 받게 되는지를 강조해서 말씀하고 계세요. Sa chapter 18, pinaka sinasabi dito, ito yung mga pinagbabawal na gawin. 우리가 오늘 22절부터 읽었는데 1절부터 21절까지는요. 그냥 더럽기가 한량없는 그런 내용들이 이제 이스라엘이 범한 아주 녹슨 가마와 같은 모습이기에 안 읽었어요. Bagamat kanina hindi na natin binasa, ngunit ito yung mga karumaldumal na ginagawa nila na nagparumi sa kanila na para silang balot ng kalawang na kaldero. 그러나 여러분은 꼭 읽고 이런 상황 속에서 이런 말씀을 주셨구나 다시 한번 잘 정리하시기를 바랍니다. Pero nawa, balikan ninyo at basahin ninyo yung ilang mga verses na yun at maunawaan pa natin siya ng malalim. 이 레위기 20장을 통해서 우리에게 주시는 말씀이 무엇입니까? Ngayon naman sa chapter 20, ano yung message na nais ibigay sa atin? 하나님께서는요, 사람이 마땅히 지켜야 할 법을
정하시는 분이세요. Ang Panginoon siya ay nagtakda ng mga tuntunin na dapat nating sundin at gawin. 하나님은 우리를 위해서 우주 만물을 창조하신 분입니다. Ang Diyos ang lumikha sa langit at sa lupa para sa atin. 그 하나님이 우리를 하나님의 형상대로 지으셨습니다. At ginawa tayo ng Diyos ayon sa larawan niya. 말씀이신 하나님을 붙들고 사는 존재가 하나님의 형상이에요. Ang pagiging larawan ng Diyos ay tao na may paghawak sa salita ng Diyos. 근데 그 말씀을 버려버리고 내가 나의 주인 되어 마귀의 종으로 전락해버린 게 원죄입니다. Ngunit ang tinapon natin ang salita ng Diyos at ang gawa ng Diablo, yung pinahawakan natin, ito yung original na kasalanan. 그럼에도 불구하고 하나님은 우리를 사랑하사 독생자 그리스도를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. Sa kabila nito ay inibig tayo ng Diyos at sinabi ng Panginoon sa atin na kung tayo sasampalataya tatanggap ay hindi tayo mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. 그리스도 언약 붙든 이스라엘에게 계속 이 율법을 주시고 그리스도 밖으로 이제 나가지 못하도록 오직 그리스도 붙들고 축복 누릴 수 있도록 율법을 허락해 주셨어요. Sa Israel na muli nang hawak sa tipan ng Diyos, tipan ni Kristo, ay binigay ang mga tuntunin o mga kautusan. 이게 창조주 하나님이시요 그리스도를 약속하신 분이요 우리를 말씀으로 이제 이 법을 정하여 붙들어 주시는 분이에요. Siya ang Diyos na manlilikha at siya ang nangako tungkol kay Kristo, siya rin na nagtatag ng mga kautusan. 그러나 우리는 동물이나 로봇 같은 존재가 아니고 자유의지를 가지는 존재이기 때문에 그 법에 어기고 반역하면 하나님이 심판하시는 분이라는 사실을 분명히 아십니다. Ngunit hindi tayo ginawa katulad ng robot o ng hayop at meron tayong sariling pagpapasya mula sa Diyos. Maari nating sundin o maari nating suwayin yung mga tuntuning ibinigay niya. Ngunit kapalit nito, may parusa ang Diyos. 하나님은 거룩하신 분이신데 거룩하신 하나님께서는요 공의로우신 주관자시며 심판자십니다. Dahil ang ating Diyos ay banal, siya ay yung matuwid na ating tagapanguna at siya rin ang hukom natin. 그 하나님 앞에요. 첫 번째로 우상 숭배는 하나님을 가장 욕되게 하는 행위예요. Una sa lahat, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay dakilang kasalanan laban sa Diyos. 그래서 오늘 본문 3절, 5절, 6절 이런 데 보면요. 하나님 중심에 반대되는 길, 이 우상 숭배의 결과는 백성 중에서 끊어버리겠다고 말씀을 하셨어요. At sa mga talatang 3, 5 at 6, yung resulta ng pagsamba sa Diyos-Diyosan na salungat doon sa pagiging sentro sa Diyos ay ginawa nilang patuloy. At kaya nga sinabi, kung gumawa nito ay itatakwil at aalisin sa kanilang bayan. 몰렉을 섬기는 자들이 많았는데 몰렉 제사는 자녀를 산채로 바치는 이게 몰렉 제사인데 이렇게 잔인하고 저속하고 역겨운 이방 종교를 지금 이 하나님이요 대표로 말씀하시며 강하게 이 경고하십니다. At ang partikular na ginagawa nila, ito yung pagsasakripisyo, paghahandog kay Molech, na isang Diyos-Diyosan, kung saan bahagi na ritual ay nag-aalay ng mga buhay na bata bilang handog sa kanya. Ito yung pinakamatindi at kasuklam-suklam na paganong relihiyon. 이런 금지된 제사에 참여한 자는요, 일단 그 동네, 그가 살고 있는 동네에서, 그가 살고 있는 바람가에서 돌로 쳐 죽이라는 거예요. At kung makita ang isa na nakiisa sa ganitong gawain, siya ngayon ay ititiwalag dun sa kanilang barangay o sa komunidad at siya ay babatuhin hanggang mamatay. 그리 아니하면, 그 보고도 처벌하지 아니하면 그 바람가의 전체를 박살내겠다는 거예요. Siya ay ganap na pupuksain doon sa barangay doon. 왜 그렇습니까? Bakit? 몰렉이라는 우상은요, 암몬족 속의 신으로 머리는 이 소처럼 돼 있고 몸은 이 사람처럼 돼 있는데요. 딱 벌린 그 팔에 사람을 제물로 바치게 하는 신이에요. Dahil ang Diyos-Diyosan na si Molech, siya yung Diyos-Diyosan ng mga Amonita at
Ang itsura niya, parang baka yung ulo at ang katawan naman ay sa tao. At ang hiningi ng Diyos-Diyosa na ito ay mga tao na inaalay. 하나님의 형상인 사람을 제물로 바치는 이 우상 숭배요. 하나님이 제일 싫어하는 우상이에요. At ang taong ginawa sa larawan ng Diyos, ito yung iaalay mo doon sa Diyos-Diyosan, ito yung pinakaayaw ng Diyos. 하나님은 생명의 주인이십니다. Dahil ang Diyos ang Panginoon ng buhay. 그런데 하나님께서 주신 생명을 우상의 제물로 바치는 것은 하나님이 우상에게 굴복하는 것과 같은 거예요. Ang buhay na binigay ng Diyos at isasakripisyo mo sa isang Diyos-Diyosan ay parang nais mong sabihin na ang Diyos ang magpasailalim doon sa Diyos-Diyosan na yon. 거기에 사람을 제물로 바친다. 그건 하나님을 정면으로 대적하는 거예요. Kaya nga yung pag-aalay ng mga tao, ito ay direktang salungat sa Diyos. 몰렉뿐 아니라 모든 우상 종교는요, 사람을 언제나 저속하고 역겹고 더럽기가 한량없는 삶으로 인도해요. Hindi lamang si Molek, ang iba pa mga Diyos-Diyosan ay dinadala yung mga tao sa karumihan, sa baluktot na pamumuhay. 하지만 오직 그리스도, 이 참된 복음은요, 사람을 거룩한 삶으로 인도하십니다. Ngayon kay Kristo, sa tunay na buhay, ito ay nagdadala sa atin sa kabanalan. 그래서 오늘 이 본문은요, 무서운 경고의 메시지예요. Ating binasa ngayon, ito ay mensahe ng matinding babala. 죽음의 형벌을 초래하는 죄악들을 지금 말하고 계세요. Sinasabi nito yung mga kasalanan na magdudulot ng pataw na kamatayan. 왜냐 이것은요 공동체 전체에 대한 이 악한 영향을 이제 미치는 것이기 때문에요. 엄중한 처벌을 받게 하신 거예요. Dahil ito yung mga kasalanan na magdudulot ng negatibong epekto sa buong komunidad, kung kaya matindi yung parusa na ipapataw dito. 그 4절 보세요. 만약 그 공동체가 그를 처벌하지 않았다면 하나님께서 친히 그들 백성 중에서 끊어내시겠다고 말씀하세요. Sinasabi nga sa verse 4 at 5, kung ang mga tao, hindi sila yung magparusa dito, yung komunidad, ang Diyos mismo yung mag-aalis sa kanyang bayan. 하나님께서는 22절, 23절에 보세요. 너희는 나의 모든 규례와 법도를 지켜 행하라. 그리하여야 내가 너희를 인도하여 거하게 하는 그 가나안 땅이 너희를 토하지 아니하리라 그랬어요. Sa verse 22, sinabi dito, tuparin ninyo ang lahat ng aking mga tuntunin at mga batas at gawin ninyo mga iyon upang huwag kayong isuka ng lupain na aking pagdadalhan sa inyo na inyong tatahanan. 땅이 우리를 토한다는 말이 무슨 말입니까? Ano ibig sabihin na isusuka ka ng lupain? 각종 재앙을 받아 그 땅에서 못 살게 하시겠다는 거예요. At sa matinding mga sumpa o parusa sa iyo, ay hindi ka tatanggapin doon sa lugar na yun. 그래서 하나님께서는 내가 너희 앞에서 쫓아내는 이 가나안 족속의 풍속을 좇지 마라. 그들이 이 모든 일을 행함으로 내가 그들을 가증히 여기고 가나안 땅이 그들을 토하는 것이다. Sabi rin na huwag tayong tutulad dun sa mga lakad o kaugalian ng mga taga-Kanaan sapagkat ito yung kinasusuklaman ng Diyos at ikaw isusuka ng lupain na yun. 그래서 하나님과의 관계를 이렇게 말씀하시면서요. 두 번째로는 이제 이 1계명부터 4계명 이후에 이제 5계명의 부모를 말씀하시잖아요. Ito yung nakita natin. Sa ikalawa naman, ito yung mga kautusan para sa mga magulang na proteksyonan nila yung kanilang mga anak o pamilya. 사람과의 관계에 가장 중요한 건 두 번째로 하나님께서는 세워주신 가정을 잘 지키라고 하세요. At ito yung kasunod na utos na ibinigay ng Diyos na ingatan o proteksyonan ng pamilyang itinatag niya. 나무 가정도 깨지 말고 네가 속한 가정을 잘 지키라는 거예요. Ingatan mo yung pamilya na kinabibilangan mo at huwag mong sirain ang ibang pamilya. 그중에 가장 중요한 게 부모를 무시하는 것은 생명을 주신 하나님을 무시하는 것이 되기 때문에 결국 하나님을 대적하는 것이나 마찬가지라는 거예요. At una na lamang dito, yung hindi paggalang o pagkilala sa magulang ay katulad ng hindi mo pagkilala sa Diyos na nagbigay ng buhay sa iyo. 그래서 십계명에서 부모 공경을 인간 편에서 사람 편에서 지켜야 할 첫 계명으로 주신 거예요. Kaya sa sampung kautusan, yung para sa kapwa-tao,
una na binigay doon yung paggalang sa ama't ina. 근데 내가 나의 주인 된 사람들은요, 우리 부모요, 우리 아버지가 맨날 술이나 먹고, 뭐, 도박하고, 뭐, 이상한 사람인데, 어떻게 뭐, 존경하고 섬깁니까? 뭐, 그런 사람도 있어요. Pare may mga ilan magsasabi, paano ko igagalang o susundin yung tatay ko, lasenggo o nagsusugal? 그러면 그 부모를 통해서 너를 이 땅에 이 생명을 주셔서 보낸 그 하나님을 무시하는 행위예요. Kung gano'n ang kaisipan natin, ay hindi rin natin kinikilala ang Diyos na nagbigay ng buhay sa atin. 이상한 부모는 위에서 기도하고 섬기며 그 부모가 이제 멋진 부모로 될 수 있도록 내가 할 수도 있지만 안 되더라도 그 부모는 존경 안 하는 거예요. At sa kabila ng gano'n ang kalagayan ng magulang, ipanalangin ito at paglingkuran pa rin hanggang siya ay baguhin ng Panginoon. 그러면요, 하나님의 말씀을 따르는 가정은 부모가 강제하지 않아도 질서가 잡혀요. Sa isang pamilya na may pagsunod sa salita ng Diyos, ay naitatatag yung ganitong pagkakaayos kahit na hindi pilitin ng magulang ang mga anak. 근데 각자의 욕망을 따라 사는 내 중심의 가정은요, 내가 나의 주인 되어 사는 이 가족들은요, 가만히 있는 것 같아도 서로가 마음속으로 수없이 저주하고 살인합니다. Kung sa isang pamilya na kanya-kanyang kagustuhan nila yung sinusunod nila, parang buo silang tingnan, ngunit andun yung mga sumpa nila sa isa't isa at pagpatay nila sa kanilang puso. 옛날 한국에 이제 친구 두 사람이 있었어요. Sa Korea, may dalawang magkaibigan. 어렸을 때는 이제 각기 비슷하게 살았는데요. 나중에 살다 보니까 한 친구는 부자로 잘 살고 한 친구는 뭐 찢어지게 가난하게 살아요. Nung bata pa sila, parang parehas lang sila, pantay lang. Pero nung lumaki na sila, yung isa naging mayaman, yung isa ay karaniwan lamang. 그래 이제 그 가난하게 사는 친구가 부자로 사는 친구에게 가서요. 자네는 어찌하여 이렇게 부자로 사는데 나는 어쩌다 이렇게 가난한지 뭐 방법이 없는가 물어봤어요. At itong mahirap na kaibigan, minsan lumapit doon sa mayamang kaibigan niya at sinabi niya, paano nangyari na ikaw yumaman ka ako, mahirap ako, ano bang paraan na gagawin? 그 방법 한번 잘 보시게 하고 이 부자 영감이요. 가족들을 전부 이리 모여라 하고 모이게 했어요. At ang ginawa nitong mayaman, gusto mo bang makita ang paraan? Tinawag niya yung mga kapamilya niya at nagtipon silang lahat. 저기 매에 있는 소를 지붕 위로 올려라 그랬어요. At sinabi niya roon na yung aking pinagawa, ilagay niyo doon sa bubungan. 소를 지붕 위에 올리기가 쉬운 일입니까? Ilagay niyo yung baka doon sa bubungan, madali bang gawin yun? 근데 별 것을 다 동원해서요. 결국 지붕 위로 올렸습니다 하고 왔어요. Pero ginawa nila yun, hindi man madaling gawin. 그래 잘했다 내려라 그랬어요. At sabi niya, okay, magaling, ngayon ibaba niyo na. 그래 내려서 소를 본래 있던 대로 매놓은 곳을 보여줬어요. Di binalik nila sa dati. 이것이네 하고 가난한 친구에게 이야기를 해줬어요. At ito yung sinabi niya doon sa kaibigan niya na mahirap. 가난한 친구가 그걸 듣고요. 그런가 나도 한번 해보겠네 하고 집에 왔어요. Ganun ba? Paraan, sige, gagawin ko rin pag uwi ko. 가난하니까 손은 없어. 염소 한 마리가 매져 있어요. At wala naman silang baka, meron lang silang kambing. 그래 전부 모여라 했는데요. 잘 모이지도 않아. At tinawag niya yung pamilya niya, ngunit walang pumupunta para magtipon. 저 염소를 끌어다 지붕 위로 올려라 그랬는데요. 우리 아버지 미쳤나 봐 하고 아버지 말을 안 들어. At sabi nila, iakit niyo sa bubong yung ating alagang kambing. Ngunit ang kaisipan nila, wala na yata sa isip yung tatay natin. Ano sinasabi niya? 그게 가난한 자와 부한 자의 차이점이라고 이제 우리 어른들로부터 들었던 얘기예요. Ito yung kwento na naririnig namin sa mga matatanda dun sa dalawang magkaibigan na iyon. 부모가 이상한 부모라 할지라도 하나님이 그 부모를 통해서 나를 생명 줘서 보내셨기 때문에 존중하라는 거예요. Na kahit na kakaiba yung ugali ng magulang mo, dahil ginamit sila ng Diyos para magbigay ng buhay sa'yo, sila pa rin na igalang mo. 그래 10계명 1계명부터 4계명까지 언급된 죄를 짓지 않아야 하는 이유는요. 하나님을 사랑하는 하나님과 좋은 관계를 유지하기 위해서예요.
At ito nga ay binigay na kautusan upang mapanatili ang pamilya. 내가 너의 주인 되는 것이 원죄의 핵심이라는 사실을 명심해야 됩니다. At baka tandaan natin na kung tayo nakatuon sa sarili, ito ay orihinal na kasalanan. 가정의 주인도 하나님이십니다. Ang Panginoon ng isang pamilya ay ang Diyos. 가정 하나님이 세워주신 가정 공동체의 중심인 5계명이 깨진다는 것은 결국 6계명부터 10계명도 깨지기 쉬운 거예요. Na kung isa lamang yung ikalimang kautusan ay hindi na natin magawang sundin, ay parang nilabag na rin natin yung mga sumunod pang kautusan. 그래서 아무리 이상하고 나쁜 부모라 할지라도 자식 입장에서는 부모를 존경해 드리는 거예요. Sa kaisipan man natin, masama yung magulang natin o iba yung ugali nito, ngunit andun pa rin dapat yung paggalang natin sa kanila. 우리는 구약을 완성하신 예수 그리스도를 구주로 모셨습니다. Sa atin ngayon, sa panahon natin, ang Panginoon Jesucristo ay tinanggap na natin. 그러면 구약을 살았던 사람들보다 우리는 다른 시작을 가져야 돼요. E dapat magkaroon tayo ng iba o bagong simula kaysa doon sa mga namuhay sa lumang tipan. 율법에 따라 돌에 맞아 죽지 않기 위해서가 아니라 예수 그리스도의 피값으로 살아난 사람답게 거룩하게 살기 위해서 주시는 말씀 붙들고 성령 인도 따라 살아가는 거예요. Para mamuhay tayo na karapat-dapat dun sa pagtubos ng dugo ng Panginoon sa ating kasalanan, ay mamuhay tayo may kabanalan sa paghawak sa salita ng Diyos at gabay ng banal na spirito. Hindi na katulad noon na para hindi tayo batuhin at mamatay. 그래서 세 번째로 새 생명을 얻은 우리는요. 이제는 새 생활을 해야 돼요. At ikatlo, tayo na tumanggap ng bagong buhay ay dapat mamuhay ng panibago. 우리가 스스로 거룩한 삶 속으로 들어가야 하는 이유는 이제 하나님의 자녀 되었기 때문이에요. Dahilan na tayo pumasok sa banal na buhay dahil tayo naging mga anak na ng Diyos. 주 예수 그리스도의 제자가 되었기 때문입니다. Dahil naging mga alagad na tayo ng Panginoon Jesucristo. 이제는 하나님의 사람이 되었어요. Naging tauhan na tayo ng Diyos. 이제 나중심의 사람이 아니라 보혜사 성령님의 인도받아 살아가야 할 새로운 신분의 어마어마한 사람이 되었어요. At naging dakilang mga nilalang na tayo na hindi na nakasentro sa sarili, kundi nasa gabay na ng banal na spirito. 이를 기본적으로 이를 누리기 위한 방법이요. 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도 붙들고 사는 거예요. Kaya ang paraan upang mamuhay ng ganito ay panghawakan ng today's word, today's prayer, today's evangelism. 나쁜 부모를 미워하고 이제 쫓아내기도 하고 막 그렇게 싸우며 사는 게 아니라 존중하고 섬겨드리며 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도 대상자잖아. 섬겨드리며 복음을 계속 말씀드리며 사는 거예요. Mamuhay ka na hindi may galit ka sa magulang mo, gusto mong paalisin yung magulang mo, o nakikipag-away ka, kundi dahil kabilang siya sa mga dapat mong ebanghelyohan, ay patuloy na ipanalangin mo. 내가 구원의 길을 아무리 잘 전한다 할지라도 그 말씀을 듣고 구주를 영접할 수 있도록 하시는 분은 성령님의 역사 아니면 안 돼요. At patuloy na igalang dahil gaano man tayong kagaling sa pagbibahagi ng mensahe ng daan ng kaligtasan, kung wala ang pagkilos ng banal na spirito, ay walang epekto ito. 그래서 말씀 붙들고 기도하면 성령이 역사하세요. Kaya nga sa paghawak sa salita ng Diyos at pananalangin, doon gumagawa ang Espiritu Santo. 하나님께서는 구약 때 이스라엘을 인도하셔서 들어가게 하실 그 가나안 땅에서 쫓겨나지 않고 세계 살릴 지도자로 서기를 원하셨습니다. Nais ng Diyos ng Israel ay huwag silang patalsikin o palabasin doon sa lupain ng Kanaan, kundi gabayan sila na tumindig sila doon bilang mga ebanghelista na magliligtas sa mundo. 근데 그리 못 살다 보니까요, 이 가나안 땅 자체가 이스라엘을 토해내버리는 거예요. Pero sa kanilang ginawa ay andun na nais silang isukan ng lupain na to. 그 이유는 이스라엘 이 자체가 하나님께 반역하는 족속이요, 예루살렘 성이나 성전 자체가 녹슨 가마가 되어버렸기 때문이에요. Dahil naging mga rebelde sila sa Diyos at naging katulad sila ng kalawanging kaldero. 그래서 26절은요, 하나님의 사랑의 외침입니다. Sa verse 26, ito ay deklarasyon ng pag-ibig ng Diyos. 이게 오늘 우리의 이 말씀의 이제 요절이 됐어요.
Ito yung ating key verse ngayon. 너희는 나에게 내 앞에서 거룩해야 한다. Sinabi na kayo'y magpakabanal sa akin. 왜냐 내가 거룩하고 너희를 나의 소유로 삼으려고 너희를 모든 사람 중에서 구별하여 구해냈기 때문이다. Sapagat akong Panginoon ay banal at kayo'y ibinukod ko sa mga bayan upang kayo'y maging akin. 여기서 우리에게는요 한 가지 근본적인 질문이 필요해요. At mula rito, may isang pangunahing tanong na dapat nating itanong. 내 생각과 하나님의 생각이 같아야 당연하잖아요. Nisip natin natural na yung kaisipan natin at kaisipan ng Diyos ay dapat na magkatulad. 아니 이해가 안 되지만 이 부모가 소를 지붕 위로 올려라 그러면요 이해가 안 되지만 순종했던 가정은요 만서가 잘 됐어요. Hindi man maintindihan, ngunit sa iniutos na ilagay yung baka dun sa bubungan, andun pa rin yung pagsunod, at nakita natin yung kasaganahan sa bahay na yon. 근데 염소 한 마리 지붕에 올리는 것 정도는요 발 묶어가지고 한 둘이 들고 올라가서 올려도 올려요. Kung ang munting kambing nga, pwede mo naman itali yung mga paa nito at dalawang tao maaari na itong iakyat doon sa bubong. 근데 왜 염소를 지붕 위로 올리냐? 우리 아버지 치매 걸렸는갑다 하고 이제 말을 안 들어요. Ngunit hindi nakinig yung mga anak niya na bakit ipinapaakyat itong kambing sa taas, maaring ulyanin na yung tatay natin. 하나님께서 왜 오늘 이 말씀을 우리에게 하고 계십니까? Bakit binibigyan ng Diyos yung mensahe na to sa atin ngayon? 베드로에게 왜 너희가 온 이 밤에 닭이 2번 울기 전에 네가 나를 3번 부인하리라고 말씀을 하십니까? At sinabi ng Panginoong Jesus kay Pedro na 3 beses niyang ipagkakaila ang Panginoon. 그 말씀 붙들고 기도했으면요. 아, 주님이 하나님의 어린 양으로 잡히시는 이 날인데 십자가 부활을 말씀하신 주님이 바로 그 순간을 우리가 맞고 있구나. 깨달음이 오고 거기에 따라 인도 받았을 것 아니요. Dapat makuha niya salita ng Diyos, manalangin siya, sa gayon maunawaan niya, ito yung araw ng paghuli ng Kordero ng Pasko at ito rin yung araw na darakpin ang Panginoon. 근데 그 주님이 주신 말씀은요, 광고도 없고, 가룟 유다가 데리고 온 이 사람들이 주님을 잡으려고 하니까요, 품속에 감춰둔 칼을 빼가지고 말고의 길을 잘라버렸어요. At hindi niya binigyan pansin muna yung sinabi ng Panginoon, sa halip yung tabak mismo nung kawal na dadakip kay Jesus, ikinuha niya at tinigpas yung tenga. 그러면 이 12 제자들과 이제 이 유다가 데리고 온 이 장정들과 싸움이 벌어지면 어떻게 되겠습니까? Paano kung dahil sa ginawa niya, nagdulot pa ng mga pag-aaway doon? 유월절 양 잡는 날에 하나님의 일이요 어그러질 뿐만 아니라 이 12 제자들 3년 반이나 키워놓은 제자들이요 다치고 죽고 이상한 일이 벌어지게 되는 거예요. Na hindi lamang magiging nakalulungkot yung araw ng pagdakip sa Panginoon, kundi maaring nasa bingit din ng kamatayan yung buhay ng mga alagad ng Panginoon na sumunod sa Kanya na may 3 taon bahigit. 그 상황 속에서 주님이 참잠하라고 명하시며 잡으러 온 자들이요 전부 바닥에 엎드리게 만들고 말고의 길을 치료해 주시고 제자들을 내보내신 다음에 주님이 잡혀가셨어요. Kaya nga sinabi ng Panginoon na sila'y kumalma at pinagaling niya ito nang mapaalis na yung maraming mga tao tsaka siya dinakip. 그래 우리 삶의 기준은요. 오늘 내게 주신 말씀 사모를 중심의 삶을 살고 있는가 아니면 내가 나의 주인 되어 내 소견에 옳은 대로 살고 있는가를 살펴보는 것이 중요해요. Kaya mahalagang itanong natin sa sarili natin kung namumuhay ba tayo nakatuon sa sarili natin o doon sa salita ng Diyos na ibinigay sa atin. 대부분의 기독교인이라는 사람들이요. 내 건강을 위해서, 내 돈을 위해서, 내 진로를 위해서, 내 일의 성취와 성공을 위해서는요. 그토록 간절히 기도해요. 믿습니다 하고 기도합니다. Karamihan ng mga Kristiyano ngayon, ang taimtim nila pinapanalangin, yung kalusugan nila, yung trabaho nila, o yung mga nais nila marating sa buhay nila, o magtagumpay sila. 근데 하나님은 말씀으로 우리가 함께 하시기를 원하고 말씀 주시는 자예요. 내가 그 말씀 받는 일을 얼만큼 하는지, 그 말씀 붙들고 하나님의 인도받기 위해서 얼만큼 기도하는지 이걸 점검해 봐야 돼요.
Pero dahil ang nais ng Panginoon ay mamuhay tayo may paghawak sa kanyang salita, ito yung dapat nating i-check sa sarili natin kung lumalakad ba talaga tayo kasama ang salita ng Diyos. 근데 대부분의 교인들이요. 예배 드리고 예배 구경만 하다가 이제 집으로 가는 교회 문 밖에 나가는 순간 오늘 무슨 말씀했는지 말씀 제목도 기억하는 사람이 거의 99% 없어요. Pero makikita na natin siguro 99% ng mga nagsisimba, paglabas nila ng pintuan ng simbahan, hindi na natandaan yung mensaheng tinanggap nila. 그게 하나님께 반역하는 백성이 되는 거예요. Sila yung matatawag na mga rebelde laban sa Diyos. 그런 식으로 유지하는 교회는 녹슨 가마가 되는 거예요. At yung simbahan na ito yung laman niya ay matatawag na kalderong may kalawang. 말씀이신 하나님과 나와의 관계는요. 그 말씀 주신 그 하나님의 말씀이 내 안에 거하며 내가 그리스도 안에 거하면 이제 무엇이든지 원하는 대로 보좌의 응답이 오게 되는 거예요. Kaya dapat na konektado tayo sa salita ng Diyos na nagsasabi sa atin kung mananatili tayo sa Panginoon at ang salita niya manatili sa atin, ay hilingin natin ang anuman at ibibigay sa atin. 그러면 오늘의 결론이요. 나 중심에 묶이면 죄를 죄로 여기지 못하는 것입니다. Sa ating conclusion, kung tayo nakatali sa pagiging sentro sa sarili, hindi natin makikilala ang kasalanan bilang kasalanan. 오늘 본문은 아니지만 로마서 8장 5절로 6절에 보면요. 육신을 따르는 자는 육신의 일을, 영을 따르는 자는 영의 일을 생각한다고 그랬어요. Sinasabi ng Roma 8:5 at 6, ang mga ayon sa laman, nagtutuon ang kanilang isip sa mga bagay ng laman, subalit ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. 그 결과 육신의 생각은 사망이요, 영의 생각은 생명과 평안이니라. At bilang resulta, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, subalit ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. 간단하게 말하면 내가 내 마음 생각이 육에 속하여 육의 일만 생각하고 육을 따르는 자, 이게 나 중심의 사람이에요. At itong mga tao na nag-iisip lang ng mga pisikal na mga bagay, sila yung mga nakasentro sa sarili. 그러나 내 마음 생각이 내 육의 일은 어떤 상황에 있든 간에 가장 중요하게 붙든 게 하나님의 말씀, 내게 주신 말씀 붙들고 사모놀 속에 사는 사람이 영을 따르는 자의 삶이요. Pero para mapanatili sa spiritual yung puso't isipan natin, andun dapat yung paghawak natin sa salita ng Diyos. 여러분, 영에 속한 자 되기를 원하십니까? 육에 속한 자 되기를 원하십니까? Anong gusto natin? Mapabilang tayo sa laman o sa spirito? 대부분의 교인들이 육에 속한 상태에 있기 때문에 종교에 빠져 있어요. Dahil karamihan nga ay nakabilang sa laman, kahit nahuhulog sila sa pagiging relihiyoso lamang. 그 반역하는 삶, 그 종교 생활, 그 죄에서 자유를 얻을 수 있는 길은 오직 예수 그리스도 안에 거하며 주께서 내게 주신 말씀 붙들고 성령님도 받는 거예요. At andun nga sa pagkakot natin sa salita ng Diyos, andun ang pagkilos ng banal na spirito sa atin. 불신자들은요, 이런 마음이 없어요. Yung mga non-believers, wala silang ganitong kaisipan. 그래, 육의 생각, 세상적인 일은 전부 죄인데 그 죄가 들어오면 거의 죄인 줄도 몰라요. Dahil yung physical at makamundo, yun yung mga bagay na nasa kanila, kaya hindi nila alam ano yung kasalanan. 나 중심의 욕심, 내 세우견에 옳은 대로 그냥 살아가요. Mamuhay lang sila ayon sa sarili nilang iniisip na tama. 남들도 다 하는 것이라고 여기면서 그냥 우상숭배, 음란 따라 살아가요. At pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga pangangalo niya, kahalayan, ito yung sinusunod nila na parang natural sa kanila. 뭐 기회가 안 와서 그러지 기회만 되면 뭐 상황만 허락되면 이웃집 여자하고도 같이 자고 싶은 마음이 많은 사람들이 이 보통 남자들의 모습이에요. Karamihan, mga kalalakihan, nandun yung kaisipan sa kanila na pakikiapid na kung may pagkakataon lang ay makasama ibang babae. 그럼 그 음란 따라 살아가면요. 내 가정도 깨지고 결과는 그 이웃 가정도 깨지는 거예요. At itong kahalayan na ito yung sisira sa isang pamilya. 하룻밤의 쾌락을 위해서 가정이 깨지면 되겠습니까? O dahil sa mga pisikal na kalayawan na ito ay sa sandaling oras lang, sisirain mo ba yung pamilya mo? 그러나 성도는 성령을 통해 죄를 깨닫고 죄를 이기는 삶을 살게 되는 거예요.
Pero sa paglakad natin sa Espiritu, dito natin mapagtatagumpayan yung mga pagnanasa ng kasalanan. 로마서 8장 13절로 14절에 보면요. 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로되 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리라고 말씀하셨어요. Sinasabi sa Roma 8:13, sapagkat kung mamumuhay kayo ayon sa laman, kayo mamamatay. Subalit kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, kayo ay mabubuhay. 그래서 하나님의 말씀 붙들면 자동으로 성령께서 역사하시는데 성령의 인도함을 받는 사람은 하나님의 아들이라 말씀하세요. Na kung pangahawakan natin ang salita ng Diyos, tayo papatnubayan ang Espiritu ng Diyos dahil tayo mga anak ng Diyos. 갈라디아 5장 16절에도요. 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라고 말씀하세요. Sa Galatia 5:16, subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag niyong bibigyang kasiyahan ng mga pagnanasa ng laman. 근데 대부분의 교회들이 내가 속해 있는 육에 속해 있는 자들에게 듣기 좋은 말만 계속 하는 거예요. Pero yung mga kabilang sa pisikal na mga bagay, yung mga gusto lang marinig ng tao yung sinasabi. 그러니까 성령 충만도 이상하게 가르쳐 가지고 럴럴럴럴 방언하면 이제 그게 성령 충만이라네. Kaya iba rin yung pagtuturo nila tungkol sa kapuspusan ng banal na Espiritu na sinasabi nila magsasalita ka na kung ano-ano. 아니 오늘의 말씀도 지금 붙들지 못하는 자가 그리스도가 누군지 이제 알지도 못하는 자가 랄랄랄랄랄랄 하면 그게 성령 충만입니까? Sa isang taong hindi umahawak sa salita ng Diyos o hindi talaga kilala ang Panginoon sa Kristo, tapos magsasalita ng lalalala, yun ba'y kapuspusan ng banal na Espiritu? 그게 한국 교회를 망하게 했어요. Kaya ito rin yung sumisira sa mga church sa Korea. 그리 모이려면 모이지도 마라 하는 게 코로나 19이었어요. Kaya dumating yung COVID-19 pandemic na pinagbawalan na yung pagtitipon sa simbahan. 우리가 어렵지 않아요. 주 예수 그리스도를 나의 구주로 모시고 주님 따라 사는 삶이 최고의 삶이에요. Hindi ito mahirap gawin, ngunit dapat na nandun yung paggabay ng banal na Espiritu, ito yung dakilang buhay. 그러면 내게 주신 오늘의 말씀을 붙들면요. 영적 과학, 말씀 붙들고 묵상하면 성령이 역사하세요. Sa pagkilos ng banal na Espiritu, ito yung mula sa ating mga panalangin, ito yung spiritual na agham. 그 말씀 붙들고 묵상하면 성령이 역사하시며 하나님이 내게 약속하신 기도 제목을 쉽게 찾을 수 있어요. Dahil andun yung kaunawaan sa banal na Espiritu, mahanap mo yung mga paksang panalangin na sasagutin ng Diyos. 그러면 이제 성령의 생각을 따라가게 되면요. 혹시 내 속에 음란한 생각이나 죄에 대한 욕심이 이제 들어와 있을지라도 그걸 이길 수가 있는 거예요. Na kung tayo susunod sa kaisipan ng Espiritu Santo, anumang mga maling kaisipan na mayroon tayo o mga kahalayan, ito yung mapagtatagumpayan natin. 특별히 이제 젊은 나이일수록 이렇게 성욕이나 이제 물욕이나 이런 걸요 이길 수 없는 경우가 많아요. Lalo na sa mga kabataan, sila'y mapusok pagdating sa mga sexual na immoralidad o yung mga kalayawan sa buhay. 그러면 쾌락을 쫓아 살아가다 보면요 결국 마약도 하고 도박도 하고 별 이상한 데로 빠지는 거예요. Kaya sila'y nahuhulog sa mga hindi mabuting pamumuhay katulad ng pagdodroga o ng pagsusugal. 그들을 건질 수 있는 길은 간단해요. 구원의 길을 통해서 그리스도를 구주로 모실 수 있는 게 1번이에요. At pinakaunang paraan na sila iligtas ay bahagi ang daan ng kaligtasan, makilala, tanggapin nila si Kristo. 그 말씀 붙들고 그 안에서 기도 제목 찾아 사는 삼원을 붙들 수 있도록 도와주는 게 치료의 방법이에요. At yung paraan na sila ay mapagaling ay panghawakan nila yung today's word, prayer at evangelism. 그러면서 내가 마약을 더 하고 싶다, 음란한 일을 하고 싶다 이런 이 유혹이 올 때마다요 말씀 붙들고 호흡하며 이제 운동도 하고요 이렇게 이길 수 있도록 도와주는 거예요. Tulungan sila, paglabanan nila yung mga tukso sa kaisipan nila, gusto nila magdroga o may mga kahalayan, at sa pamamagitan ng tamang paghinga, ehersisyo, ay mapaglabanan nila to. 레위기 20장은요 하나님께서 가장 가증스럽게 여기시는 거의 모든 범죄들이 반드시 죽일지니라
말씀과 연결되어 있어요. Sa chapter 20 ng Levitico, halos lahat ng mga krimen na matatawag dito, ito yung mga kinasusuklaman ng Diyos at konektado to sa kamatayan. 왜냐하면 그 자신도 망하지만 그 주변도 망하는 이 일이 전염되기 때문이에요. Dahil hindi lamang sarili mo ang pinapatay mo sa paggawa ng mga ito, kundi yung mga tao sa paligid mo. 구원자이신 여호와 하나님을 떠나 세상의 악한 풍습을 따르고 우상을 숭배하며 근친상간을 행하는 이게요. 하나님께서 얼마나 가증히 여기시며 용납하지 않으시는 이 죄라는 사실을 지금 밝히고 계세요. At inahayag ang katotohanan na kinaayawan ng Diyos yung pagturing doon sa mga nasa Kanaan, sila sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, gumagawa sila ng mga pakikiapid o ng pakikipagrelasyon sa kapwa nila kapatid. 그래서 우리가 하나님 앞에서 이 더러운 죄악으로부터 떠나는 이 거룩은요, 단순히 윤리 도덕적인 문제가 아니에요. Ditong matatawag natin dito na kabanalan ay hindi lamang etikal o moral na usapin. 우리가 끝까지 이루어가야 할 영원한 삶, 새하늘 새 땅의 삶과 아니면 영원한 지옥의 문제라는 사실을 지금 생생하게 보여주고 계세요. Ito ay pag-isip natin doon sa ating kinabibilangan na kalalagayan ngayon o doon sa kapahamakan. 하나님의 백성들이요, 사모를 붙들지 않으면 세상 닮아갈 수밖에 없어요. Dahil kung ang mga tauhan ng Diyos hindi na i-apply in 3 days, magiging katulad sila ng mundo. 사모를 붙들지 못하면요, 세상을 사랑하고 세상을 쫓아가며 더 이상 하나님의 백성으로서 정체성을 지킬 수가 없어요. Dahil kung wala yung 3 days sa iyo, ibigin mo ang sanlibutan, hahabulin mo yung mga bagay dito, o hanapin mo kung sino ka dito. 역겨운 세상 문화를 따라가지 않도록 오직 그리스도 안에서 주시는 말씀 붙드시고 사모늘의 삶이 이제는 사실적으로 누려질 수 있게 되기를 바랍니다. So, nadalain ko na inyong ang panghawakan ng salita ng Diyos na binigay sa inyo kay Kristo, hindi sumunod sa kultura ng mundo na ito. 그 삶을 살면 이제 필요한 돈도 공급이 되어지고 필요한 건강도 공급이 되어지고 하나님의 인도를 받는 거예요. Kung ganito tayo mamumuhay, gagabayan tayo ng Diyos, maging anumang kailangan natin, kalusugan man o pinansyal man, ay ibibigay ng Diyos. 근데 반대로 살면요, 그리스도가 나버리고 항상 나 중심, 돈 중심, 세상 중심으로 나가는 거예요. Pero kung hindi si Kristo yung sentro natin, babalik tayo sa sarili natin, sa mundo, at sa pera. 그런 한국 교인들이 이제 이 가게를 오픈하면요, 교회에서 갖다 주는 게 네 시작은 미약하였으나 나중은 창대하리라, 욥의 그 이상한 친구가 했던 이상한 말을 액자에 써서 갖다 주는 교회들이 많아요. Yung maraming mga churches na kapag may member sila na may business, magbibigay sila ng parang naka-frame na quote, nakalagay doon kahit na simple at maliit lang yung pasimula, ngunit ito ay magiging malaki at matagumpay. 우리 지서스 패밀리는 종교 개혁의 깃발을 들고 출발한 지 오래됐습니다. At mahabang panahon na sa Jesus Family ay dala natin yung bandera ng Panginoon sa pag-eebanghelyo. 사모를 붙드시고 성령의 인도하심을 따라 항상 승리하시기를 주의 이름으로 축원합니다. Nagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon, panghawakan niyo yung today's word, at gabayan ka ni Banal Espiritu, magtagumpay. 기도하십시다. Manalangin tayo. 너희는 내 앞에서 거룩할지니라 하시는 말씀 잘 붙들게 하심을 감사합니다. Salamat Panginoon na mo panghawakan namin yung message na kami ay magpakabanal sa inyo. 주 예수 그리스도께서 우리의 모든 문제 해결하신 그리스도시요, 지금도 우리와 함께 하시며 항상 우리를 붙들어 주심을 감사합니다. Si Yesu Cristo yung solusyon sa lahat ng problema ay laging kasama namin at nagpapasalamat kami. 혹시라도 옛날과 같이 반역하는 족속되지 않게 하시고 녹슨 가마와 같은 교회가 되지 않도록 주님 붙들어 주옵소서. Panginoon, panghawakan niyo po kami na hindi kami maging katulad ng mga rebeldeng tao o yung simbahan namin hindi maging kaldero na puno ng kalawang. 이를 위해서 항상 그리스도 예수 안에서
하나님 아버지의 이름을 부르며 하나님 앞에서 거룩한 삶을, 사문을 붙든 삶을 누릴 수 있도록 축복하옵소서. Pagpalain niyo po kami na kay Kristo Jesus, lagi kami tumawag sa Panginoon at tunay na mamuhay kami may paghahawak sa 32 days ng may kabanalan. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. Amen.